Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Janine Patido Torre ng B2 ABM01. At ngayon ay tatalakayin natin ang asignaturang ito. Module 10, Pagtatalakay sa kasaysayan ng wika at panitikan sa panahon ng kasalukuyan. Itatalakay ito ng aking mga kagrupo. Halina't makinig kayo! Magandang araw! Sino ba sa inyo ang nakakilala kay Dr. Jose Rizal? Kay Francisco Baltasar? Iilan lamang sila sa mga mahusay nating manunulat sa Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon, dumarami ang mga manunulat na Pilipino. Sa iba't ibang anyo at uri ng panitikang gamit ang iba't ibang media katulad ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Ngunit ang kasigalahan ng panitikan ay hindi lamang magiging buo kung aasahan lamang ang pagdami at pag-usbong ng mga manunulat. Kinikailangan din ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng mga mambabasa sa katuwang sa pagtutuguyod ng panitikan ng lahi. Kasaysayan ng wika at panitikan noong panahon ng pagsasarili. Wika sa panahon ng hanggang kasalukuyan. Mabilis ang pag-usbong ng wikang Pilipino, ngunit sa kasalukuyan, masasabing marami pa ring sagabal pagsulong ng wikang Filipino. Noong ika-5 ng Agosto 2013, sa pamamagitan ng Kapasiyahan Building 1339, ay nagkasundo ang kalupunan ng KWF sa sumusunod na definisyon ng Filipino. Ito ay katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon sa pagbigkas at pagsulat na paraan. Panitikan sa panahon ng hanggang kasalukuyan. Bagamat ilang buwan pa lamang ang pagkakasino ang tunay na Republika ng Pilipinas, ay may mababakas ng pagbabago sa ating panitikan. At ang mga pagbabagong ito ay madarama na sa ilang mga tulang awiting Pilipino sa mga pahayagan, sa mga sanaysay at talumpati at maging sa mga programa ng telebisyon. Ngayon naman ay talakay ko ang mga uri ng panitikang kilala sa panahon ng kasalukuyan. Ang kasalukuyang panitikan. Ang kasalukuyang panitikan ay nagmula sa panitikang 1950. Sumilang ang ilang kabataang manunulat at ipinagtuloy ang pagkata ng mga tula, kwento, nobela, sanaysay, dula at talumpati. Ito naman ang mga uring ito. Una ay maikling kwento, sanaysay at dula. Maikling kwento. Sa iyong palagay, ano nga ba ang maikling kwento? Tumpak. Ito ay isang maikling salaysay hinggil sa isang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakantalan o impresyon lamang itong masining na anyo ng panitikan. Mayroong 8 elemento ng maikling kwento. Ito ay ang tauhan, tagpuan, banghay na may 5 bahagi, kaisipan, suliranin, tunggalian, at panghuli naman ay paksang diwa. Mga taglay na maikling kwento. Una ay ang tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga paunauhin sa kwento na nagbibigay buhay at gumaganap. Ikalawa ang tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan nagaganap ang kwento. Ikatlo, banghay. Ito ay tumutukoy sa mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mayroong 5 bahagi ng banghay. Panimula, saglit, nakasinggihan, kasukdulan, kasalanan at wakas. Pang-apat ay ang kaisipan. Ito ay ang mensahe na maikling kwento sa mamabasa. Ikalima, suliranin. Ito ay tumutukoy sa mga problema ikinakaharap ng tauhan sa kwento. 7 ay ang tagulian. Ito ay maaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili o tao laban sa salipunan. Pangulo naman ay ang paksang diwa. Ito ang pinakakaluluwa ng kwento.
Naman ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang salaysay. Salaysay, ito ay pagpapahayag ng kuro-kuro, opinyon, obserbasyon ng may akda o sa isang paksa, suliranin o pangyayari. May dalawang uri ang sanaysay. Tinatawag itong formal at di formal na sanaysay. Ang formal na sanaysay ay karaniwang nagpapahayag tungkol sa seryosong paksa. Ito ay naglalaman ng impormasyon. Samantala, ang di formal na sanaysay naman ay maaaring tungkol sa karaniwang paksa, personal na pananaw na naglalayong makapagbigay aliw sa mambabasa, kagaya na lamang ng pakikipag-usap sa kaibigan. Mga bahagi ng sanaysay. Pamilyar ba kayo? Salitang simula, gitna, at wakas. Ito lamang ay ilan sa mga bahagi ng sanaysay. Simula ay karaniwang naglalagay ng pang-akit atensyon ang nagsusulat ng sanaysay. Katawan o gitna. Dito naman nakalagay ang malaking bahagi ng sanaysay. Dito na isasaad ang mahahalagang impormasyon o ideya. At ang panghuli ay ang wakas. Dito ay maaaring magsulat ng conclusion at buod ng sanaysay o mensahe ng habilin ng manunulat sa mambabasa. Ngayon ay alamin naman natin kung ano ang ibig sabihin ng dula bilang uri ng panitikan na kilala sa panahon ng kasalukuyan. Ang dula ay ginagamit ng manunulat sa pagpapahayag ng kanilang kaisipan at damdamin. Batid nilang madaling na ipapaabot at nailalarawan ang alinmang mensahe sa pamamagitan ng teatro. Kayo ba ay nakapagdula-dulaan sa inyong klase? Di ba nakakaaliw ang mga aktibidad na iyon? Sapagkat bukod sa usapan, ang tapuan at kilos ng mga tauhan ay malinaw na nagbabadya ng nais ipaabot sa manonood. Kaalaman. Alam niyo ba na isa ang internet sa maaaring maging malaking sa paghusbong ng wika at panitikan sa kalasukuyang panahon? Dahil ang paggamit ng internet ay isa sa mga dahilan ng kawalan ng interes sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sa mga panitikan dahil mas nahumaling sila sa mga banyagang akda at iba pang anyo ng panitikan. Kaya naman, tangkilikin natin ang kulturang Pilipino at pahalagahan dito. Sa panahon ng pagsasarili, hanggang sa kasalukuyan, maraming pagbabago ang naganap. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang pagbabago? Tara ating kumpara natin ang panahon sa pagsasarili sa panahon ng kasalukuyan. Panahon ng kolonyal na pagsasarili. Pagkatapos ng himagsikan, sumunod ang panahon ng kolonyal na pagsasarili. Nagkaroon ng mga batas at polisiya na napapalawak ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Kasalukuyang panahon. Sa kasalukuyan ng Pilipinas ay isang malayang bansa na may sariling pamahalaan at kultura. Patuloy na nagbabago at nag-uunlad ang lipunan sa iba't ibang aspeto tulad ng ekonomiya, teknolohiya at edukasyon. Ito ay mga tiglimang salaysay na napakita ng mga pagbabago mula sa panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan. At yun lamang po. Kami nga pala ang ikatatlong grupo sa B2 ABM01 na nagpapahayag ng Module 20. Magandang araw sa inyo at naway magkaroon kayo ng magandang buhay.